maintindihan. Mas clear. Ito yung flood control. Ngayon, mababa yung flood control, di ba? So, ito tayo. Dito. Ito yung flood control. Imagine nyo na ito yung flood control. Tapos, imagine nyo na ito yung tubig sa ilog. Di ba? Yan. Ito yung flood control, ito yung tubig sa ilog. Kailangan dikit yan para, kasi ganun yung nangyayari, di ba? Yun yung sitwasyon sa Pilipinas. Dikit. Kumbaga, dikit yung tubig sa flood control. So, ganito yon. Kung sakali is ganito, kailangan dito sa gitna, ito yung tubig ha, dito sa gitna, kumbaga, kung pwedeng hukayan, hukayan. Ganyan yung mangyayari. So, dito huhukayan. Pero yung huhukayin mo dito is, kung mababa yung flood control, sorry, yung hukayin mo dito is itabi mo dito. Kumbaga, itabi mo dito. Dito sa flood control, itabi mo. Kung mababa. Or, nasayo, kung mataas, okay lang. Kung mababa, okay lang din. Importante, hindi makalabas yung tubig. Kailangan dito mo ilagay sa tabi ng flood control. Dito mo ipunin. Para, dito dadaan yung tubig. Sa mismong gitna. So, kung mag-exist man siya, at least kung mag-exist man siya sa flood control, gusto niya mag-exist sa may flood control, at least may mga pumipigil dito na object. So, yun yung mga bato, kung sakaling na may bato na pwede mong ilagay dyan. Kasi once na walang nakaharang dyan, syempre, aabutin niya yung flood control. So, ang mangyayari is, pag inabot niya yung flood control, pwede, may tendency pa rin na, pwede din na masira. Diba? Ngayon, at pag inabot niya yung flood control, ang mangyayari is, pero at least kahit sabihin mo na abutin niya, at least may harang dito, hindi masyadong aapaw yung tubig sa flood control kasi may harang eh. Dito na lang siya dadaan sa gitna yung tubig. Tapos, ang mangyayari is, kasi pag umabot dito yung tubig, tapos pag tag-ulan, pag bagyo, umapaw yung tubig sa may flood control, ang mangyayari is, yung tubig sa may drainage, hindi makalabas. Hindi makalabas sa may flood control or sa ilog. Kasi nga, syempre, mataas yung tubig sa ilog, so hindi makalabas. So, pag may harang siya dito, kumbaga extra, yun yung mga bato na pwede mong ilagay dyan para at least harangan niya yung tubig. So, dito dadaan yung tubig, tapos yung ano tawag nito? Yung galing sa drainage, pwede na rin mag-mix doon. Pwede na rin dadaan. Kasi pag mataas ang tubig sa ilog, tapos walang harang, tapos palabas yung galing ng drainage, may tendency na hindi siya makalabas kasi mataas yung tubig sa ilog. Pero pag may harang siya, at least, pwedeng makalabas yung tubig sa may drainage kasi may harang eh. So, hindi niya abot yung flood control na pwedeng lumabas yung galing ng drainage. Pero pag yung tubig, abot niya yung galing ng drainage, may tendency na yung tubig sa may ilog is papasok sa may drainage. Pwedeng pumasok yung tubig na galing sa ilog, sa drainage. Kasi ang mangyayari is, hindi makadaloy ng maayos tapos mataas yung tubig. So, pwedeng papasok doon sa drainage, kaya bumabalik yung tubig sa may drainage. Kaya kasi kahit sabihin nila nalinis nila, minsan ganun eh. Papasok yung tubig sa drainage, ngayon babalik doon sa komunidad, yun yung nagkukos ng baha. So, kailangan aralin na mataas yung flood control or mababa man yan, hukayan dito sa gitna tapos ilagay sa tabi ng flood control para at least harangan niya yung tubig na malakas. O, di ba? Pero pwede, mas maganda pag mataas yung flood control, medyo mataas kasi. Tapos ito, syempre pag tag-ulan, dito yung mga, syempre dito na yung community, dito na yung mga lupa, di ba, sa may flood control. Ito na yung mga palayan or ano pa man dyan. Once na tag-ulan, di ba, kasi syempre, puno yan eh. Kumbaga mapupuno, aapaw yung lupa ng tubig.
may butas-butas yung flood control. So, ang gamit ng flood control na butas-butas is pwedeng, pag puno yung sa may lupa, pwedeng doon lalabas yung excess. Kumbaga, na tubig sana. Diba? Kasi nga may butas-butas doon. Ngayon, kung puno pa rin yung tubig sa may ilog, kaya kailangan talaga ng extra protection, kumbaga dito, diba? Kasi pag once na puno yung tubig sa may flood control, kahit may butas-butas dyan, may tendency na hindi din makalabas yung excess water dito sa may community or sa may lupa, ganon. So, syempre, ang mangyayari is pag hindi siya makalabas dito sa may butas-butas, yung extra water para hindi magkaroon ng flood is, ang mangyayari is, babaha talaga, babaha siya. So, ganun yung sitwasyon. So, kailangan yung flood control either mababa, hukayan, either mataas, hukayan. Pero kailangan kasi, kung huhukay ka sa may ilog, kailangan may courage ka na hindi ka kakabahan. Kailangan focus ka lang sa work mo para iwas iwas accident, o diba? Ganon yon. So, kaya magtataka kayo kung bakit wala dito. Ay, bakit dito walang masyadong bahagan. So, ganon yung ilog dito. Ganon ang ilog dito. Aside from sa flood control, may mga bato dyan na nakalagay na kumbaga second protection. Second protection. Kasi sabihin natin flood control yung first protection. So, kumbaga second protection siya na dito dadaan. At least kahit ganito lang kalayo yung, at least kahit ganyan lang kumbaga kalapad. O, diba? Yung ganun yung mangyayari. Tapos, yung mga dagat, kasi nga, syempre, ang Pilipinas surrounded by the sea. Yung mga dagat, kailangan mong pag-isipan. Yung space, na, kasi kailangan mong lagyan ng flood control. Kasi, pag hindi mo nilagyan ng flood control yung dagat, pag malakas ang ulan or may bagyo, yung tubig umaalon. Pag alon yan, papasok sa komunidad. Pwedeng pumasok sa komunidad. So, syempre, pag alon, hindi matigil yung pag alon eh. Pag alon, papasok sa komunidad. Pag alon, pwedeng papasok sa komunidad. So, ang mangyayari is, ang mangyayari is, tignan nyo, maipon kasi sumasayaw yung tubig eh. Malakas yung impact, maipon yung tubig. So, syempre, papasok, maipon, papasok. Tapos, sumabay pa yung ulan na malakas. O, diba? So, ibig sabihin nun, magkukos talaga siya ng baha. So, kailangan pag-isipan nyo yung mga dagat sa Pilipinas kasi hindi naman maiwasan na yun yung paliguan lalo pag summer. So, yun yung, kumbaga, tradition sa Pilipinas, diba? Na paliguan summer. Pero kailangan gumawa ka ng paraan, pag-isipan mo ng paraan yung dagat dito. For example, dito yung dagat. So, dito yung dagat na, dito yung tubig. Sige, dyan yung dagat. Tubig. Dito. Dito yung, para makita. Dito yung dagat, ito yung tubig. Diba? So, gaano kalawak doon sa komunidad? Diba? Gaano kalawak yung komunidad. Ngayon, ang gawin is, kailangan lagyan mo ng flood control. Pero, yung flood control, kumbaga, lagyan mo ng hagdanan. Kaya kung makikita nyo, diba, sa ibang bansa is, may mga hagdanan, may flood control sila doon sa may dagat. Tapos, may mga hagdanan na pwede kang pupunta doon para maligo. Ganon yung suggestion ko lang. So, kailangan, o, diba? Mag-action na tayo. O, diba? Kailangan action. O, diba? Ganon yung yung huhukayin mo dito sa may ilog is itabi mo doon sa tabi ng flood control. So, kailangan ma-maintain yun. Bago darating yung tag-ulan. Lalo pag tawag nito, mababa. Lalo pag mababa yung flood control. Kailangan ng extra protection. Kasi ito, extra protection to. Para at least, hindi mapunta doon sa drainage, yung
excess water. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit kayo binabaha. Kasi ganun yung sitwasyon na yung galing sa ilog, hindi nyo alam pabalik din sa drainage. Or hindi makaagos ng maayos yung tubig sa ilog. So, babalik siya. Babalik siya sa drainage. So, hindi nyo naman bakit ba pa rin. Kasi yung hindi nyo alam yung ilog, tubig sa ilog, pumapasok sa drainage. So, good luck na lang sa inyo. Sa 2026, sana wala nang baha. Diba? Para naman hindi tayo kawawa. Diba?